Amen. Alam ko kanta pa kayo. Mamaya. Para 1 minute na lang ako. Dito pala mga taga-balin ko nila. Nalimutan ko po rin ito pala. Pero pagaling na ako. Nakawala na po COVID kayo. Dapat pala tumanggi na lang ako. Alala ko lang agad yung isa. Nalilimutan ko ito. So, maganda ko yung kinanta nila. Kaya nagpapakilera na po ako. At kailangan mag-simpay pa talaga. Nagulat ako yung gusto ko kanina sa likod. Pero binatan naman natin. So, amen. Hinahanap lang po ako pasal niya. Glory and Excelsis Deo. Ay, maganda yung pangalan ni Ate Glo kasi lagi siyang insistor. Diba? Glory, ibig sabihin, pinaparangalan ang Panginoon. Glory to God in the highest. Kaya maganda yun yung kinanta po, diba, ng mga shepherd. According to story, kinanta ng mga shepherd nung nakita nila si Jesus Christ. Kaya, nung tinanong ako ni Pastor Regena, ano po yung message natin? Sakto, one spirit. So, Emmanuel, pangalan na sa Valenzuela. Kasi pag Pasko naman, yun naman talaga lagi natin nakikita. Di ba, common na siya. Sino ba tinakakaalam ko ng Emmanuel? Taas naman, naiya po. Pero Emmanuel, kaya saan nakikita natin? Ibig sabihin, pinalita, God with us. Iman, El, kaya na Elohim. With us, God. Kasi po, two, baliktad. So, subject verb. Okay, so dahil God is with us, I will pray, let's bow our heads. Father God, salamat po sa araw na ito. Kami po ay nagkatipon-tipon. Salamat po sa iyong provision, sa iyong biyaya, na kami po ay nakapunta dito, malusog, maliksi, ginising niyo po kami. Sa gitna po ng mga nangyayari sa amin, mga bumabagabag sa aming isip, sa aming damdamin, sa mga dapat namin gawin, kabisihan, mga alalahanin. Salamat po, nandito kami. Hindi po namin magagawa ito kung dahil sa inyo. Salamat po sa fellowship, sa mga Christian. We are one in body because we are one family, Lord. Thank you for the gift of your birth, the gift of celebration, the gift of Christmas. We love you, Lord. This is pray in Jesus' name. Amen. Yeah. So, mapag-project po natin. Siyempre, yung ating pong chapter, verse, nasa New Testament. Thank you very much. So, yan. Merry Christmas. Next slide na po. Ako po si Sister Christine, kasi paano nyo kalala, Sing in Action. Kaya, meron dito akong prayer item later, kasi ng microphone. Kanina diretso po siya, ngayon nawawala. Meron po kasi kami church building na ongoing sa Kalamba. Kaya hopefully makadalang din po na susunod na ating mga members. So sa Book of Matthew 23, salamat sa pag-style, Sister Shobe, kasi plain lang. Dati po nag-share ako maraming picture, video, etc. Style of aging po, wala na. Words na lang, saka wala na rin background, plain. Para sa tayo mag-focus. The birth of Jesus Christ. This version galing po sa ESV. Ibig sabihin, word for word. So kung ano yung original na sinulat noon sa Hebrew, as much as possible, yung meaning na to. Now, the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, the child from the
send her husband to being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Number next po. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Amen. So yung original, yung kasama yung word na attribution. Next na lang po siya. Pero ang tinangalan po talaga sa kanya, di ba? Yeshua. Ibig sabihin, Savior. Because He will save His people. Pero bakit dito sabi, they shall call His name Emmanuel, which means God with us. Kasi, yun ang tawag sa kanya ng mga tao, God with us. So, sa ibang pag-aaral ko yun, bakit Jesus, hindi Emmanuel? Pero yun, Emmanuel, God with us. Ang nakakatuwa po kasi, He came on earth as a baby. Kaya nga po meron tayong Belen, meron tayong manger. And, lagi po tayo celebrate. Pero, in reality, may history po na nagsasabi, hindi po talaga December yun. Pwede September or ibang dates kasi yun yung time na nag-exile, nag-exodus sa mga tao para mag-celebrate yung Feast of Tabernacles. Kaya inabot si Mary sa daan at napunta sila sa sabsaban. Kasi yun lang ang may place. Dahil punuan yung mga inn yung panahon na yun. Wala silang mapwestuhan. Dahil ang mga tao, may parang pilgrimage. Pinupuntahan sila yearly to celebrate. Kailangan po natin ng salamin dahil tayo ay kita na. Kita lang po ang ilaw. Okay? So, siguro po lang tayo mahilig sa movie, di ba? Kasi ako may naalala. May napanood ako dati. Ang title, naalala ko lang siya habang nag-ilay-ilay. Ang title po, My Sister's Keeper. Medyo medical din siya kasi kung mag-asawa may anak na may patindi karamdaman, may bone cancer. So, walang match sa kanila para mag-donate ng bone marrow. So, ang bone marrow yung laman, yung utak, kung kumakain ka ng bulalo. Yun, kinukuha siya sa tadyan, sa malakang. Parang dugo lang din siya, ina-aspirate, malaking karayo, para i-transfuse dun sa bata, para may mag-heal yung body niya dun sa cancer. Ngayon, in-advise sa kanila, mag-buntis na lang yung babae, kasi yung baby, kasi more chance na yung baby na yun, magiging match doon sa may lang anak. Para yun ang mag-donate ng bone marrow dun sa bata, sa atin. So, after a few years, nagbuntis, ng anak, so, match na. So, bata pa lang yung anak nila, kinukuha na ng bone marrow. Kasi masakit yun, sa buto yun eh. May anesthesia naman, kaya patulog. Pero, yung healing, recovery, matagal. Diba? Parang pag may sunog ka, may sakit ka, may healing period. So, siguro every 3 months, may frequency. Tapos ita-transmit sa atin para mag-heal. Pero hindi kasi one time lang. Palagian po. So eventually, may napagod din bata na nagbibigay. Kaya, nagdemanda siya. O di ba, nagdemanda siya. Ganyan. Binuhay na nga siya. So, kaya po nagkaroon ng kaso sa Amerika. Totoong case siya. Kaya ang title, My Sister's Keeper, di ba? Naalala natin sa Genesis,
sabi ni Cain, am I my brother's keeper? Kasi nanak sa kanya si Abel dahil pinatay niya. So, yun ang title nito. Pero hindi naman na pinatay atin. Eventually, tinanggap na rin ng family na may freedom yung batang pumili na hindi na ayaw niya na mag-break dahil nilagay siyang life at hindi pwede palagi siyang kuhanan. At parang nakatira na rin siya sa hospital dahil doon. So, tinanggap na rin ng ate na syempre, di ba? Hindi naman kasi ang love, hindi mapipili. Kaya meron tayong free will. So, in the end, namatay yung ate. Pero all in peace naman, all in God's timing. So, naalala ko siya kasi, di ba, parang gano'n, si Jesus, pinadala sa lupa para mamatay. Pero ito, on his own volition, free will, talagang tinanggap niya. From God the Father, di ba po? Pero matayang God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Tinanggap niya on his own will. Alam niya kung ano mangyayari with the full knowledge. At hindi siya tumanggi or nag-agam-agam or nag-alangan. Out of love for the people. Unlike human na meron tayong limitation na sige mamahalin kita hanggang dito lang. Pag ginawa ko sa'yo. Yan. Kahit minsan kayo mga yung magulang ano po, di ba? Merong point, may boiling point na isa pa, sige, bahala ka na pag ginawa mo pa to. Pero si Jesus, kaya nga po siya sa lamb. He was meek as a lamb. He was stricken for our iniquities. By His steps, by His stripes, we are healed. Stripes po yung mga latigo sa Kanya. Bakit? Diba? Minagupit muna siya. Kaya favorite din natin pag may sakit tayo. Sa mga hospital dapat nakalagay ito. Jehovah Rapha, the God who heals. Sino po ba walang sakit dito? Kasi wow. Okay. So may isa tayong kapatira na dati po ay kasama natin sa church na operahan din siya. Kaya kasama niya sa prayer later. Tinanggalan siya ng bato sa abdo. Makabataan po ngayon na nasakit ngayon. Lagi kami segue po, di ba? Siyempre. Lagi tayo may practical approach. Tinanggalan ng bato sa abdo, kaya bawasan nito ang pagkain ng instant. Okay? Instant noodles. At wala ano pa, maalat. Common yan sa mga kabataan. Nagkaroon na gallbladder stone. At kailangan breastfeeding po at mag-water therapy. So, ito po, sa pagninilay ko, Emmanuel, diba, lagi natin nakita sa commercial, kahit di ako masyado nanonood, lagi siyang pupunta sa wall, social media, dati greeting card, dahil na uso nun. God with us, Emmanuel. Ano po ba ibig sabihin pag sinabing God with us? Naalala ko rin, di ba po, nag-pandemic. So, napaka-isolated natin lahat. Tapos na yung pandemic, hopefully. Pero, isolated pa rin tayo. Marami pong effect yung pandemic. Maraming positive, at negative effect. Yung iba nakapag-reflect. Ako nag-enjoy ako sa totoo. Ako lang yun, wala akong tindihan. Marami ako natutunan kasi nakapag-bike ako, walang masyadong sasakyan. At saka nakagala ako nang walang masyadong traffic, gano'n. Pero syempre, hindi maganda, diba? Yung iba, tapos na nga, pero parang na-lockdown pa rin sila. Na-lockdown ng kanilang isip, ng kanilang puso. So ano ba yung bagong pandemic ngayon? Sa pagbabasa ko, pandemic of loneliness, isolation. Kasi pag nasa city tayo, maraming tao, maraming kakilala, boring po. Pero, wala tayong personal relationship sa kanila. Diba? Kaya nga si Jesus bumaba para magkaroon tayo ng personal relationship. Ako kasi po, sa totoo lang, mahihain ako. Kwento na lang ako dito. Pero, pinag-pray ko, paano po ba mag-share ng gospel? At lagi meron tayong realization galing kay Lord. Kasi kung ano yung meron tayo, yun ang gagamitin niya. Kung
ano yung kaya natin bigay. Hindi yung ano yung wala tayo. Kasi yung iba talagang maboka. Dahil lang mag-share kahit saan, magpa-receive, prayer of salvation. Pero, kanya-kanyang way tayo. So, hindi tayo pattern ng isa't isa. Hindi tayo Xerox or copycat ng bawat isa. At si Lord Baga, na sana, kasi yung word inulit-ulit natin ngayon, Emmanuel, God with us. Hindi lang siya bumaba para i-save tayo, kundi bumaba siya para manirahan sa ating puso. God inside us. Kasi dati naman po, siyempre lang po tayo pinanganak na nasa Catholic faith. Medyo, siyempre po hindi natin babasa ng Bible, hindi natin maintindihan masyado. Ang prayer natin, siyempre, minsan dekahon, na Jesus always gives it. Gusto natin ang protection, guidance, assurance of salvation. Pero ang ibig sabihin, kaya siya kaya siya bumaba para manirahan sa atin at para baguhin tayo, para i-transform every day. Hindi lang one time nag-pray tayo, mabait na tayo bukas, di ba? Wala na tayo kasalanan, lahat ng choices natin, mabuti na. Kaya every day, we have to repent because His love is transforming us every day. Hindi lang siya pag nasa church tayo, Sunday Christian, hindi lang din kapag nasa Bible study tayo. Kaya si Pastor Kim dati laging may bilib ka na kurang Deo. Always live in the presence of God. Na ano ba yung gagawin natin kapag lagi natin kaharap si Lord? Diba? Bilib tayo. Parang pagkaharap natin yung ating magulang or boss sa trabaho. Ngayon, siguro. Bilib tayo. Bait-baitan tayo. Pagsipagan. Kaya, sa mga Korean, I think, kasi narinig ko rin sa ibang mga missionaries and pastors, Korang Deo, to live in the presence in front of the Lord. Kaya lagi naman siyang nanonood sa atin, di ba? Hindi manonood na parang TV, na-entertain na sarili niya. Kundi parang binabantayan tayo, ginagabayan. Kahit nasa tayo, pwede tayo mag-pray. Kahit na nasan po tayo, kahit na nasan tayo, pwede tayo mag-pray. Kasi nga, God with us, please, alam natin yung word na yun po, di ba? Hello, thank you. Tayo ng effort na kaya ay, repeatin natin. Omnipotent, all-powerful, omniscient, all-knowing, alam niya lang, bago pa natin hingin, bago pa natin isipin, alam niya na. Omnipresent, He is everywhere. Amen. Dahil candy ka mamaya. Okay po. Yun po kaya hindi luya ha. Bawat po sa atin mga tamis. Diabetes po tayo. Okay, next slide. May next pa. Saan mo yan? Sige, so, gusto ko lang sana po mag-focus dun sa birth ni Jesus. Pero, masyadong maraming magagandang verse. I-share ko na lang dito. Sa Isaiah, chapter 9, verses 6 to 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. So, He is, may kanta po tayo, Jesus, you are my all in all. Wonderful Counselor, pag tayo ay naguguluhan, siya ang guide natin. Mighty God, makapangyarihan, kung ano yung imposible sa atin, posible sa Kanya. Everlasting Father, that's why we are called children of God. Prince of Peace, lalo na ngayon sa magulong mundo. Prince of Peace. Gusto natin ng peace of mind. Pero, hindi natin pinapansin ang Prince of Peace. Nalala na naman ako. Si
May kanta po sa ating Kalaisip Hope World. Panahon po kasi pasensya. Kay Francis M. Wala na rin siya sa Earth. Mayroon siyang song na ano, may line doon na, you can't talk peace and have a gun. So gusto mo lang peace, pero may dala kang sandata. Diba? Parang medyo ironic. So, we can talk peace without the Prince of Peace. Kaya nga po siya pumunta dito. So, balik tayo sa word na Emmanuel, God with us. Because He gives us peace. Kahit naguguluhan tayo, hindi natin alam ang gagawin. Kaya kailangan po natin ng katahimikan sa mundo. Nare-realize ko lang kahapon kasi may work ako sa Alabang. So, dumaan ako sa mall kasi commute po ako. Commuter ako this week. Dahil doon po yung kondohan ng sasakyan. Parang wala na akong lugar na mapuntahan na tahimik. Nag-aano ako ng tahimik na lugar kasi hindi kailangan akong kausapin. Tapos, nagpa-chair massage ako. Maingay pa rin, di ba? Yung pag-spa, di ba parang classic music. Lahat na lang maingay, nagbubuhong na yung tenga. Kaya kailangan natin, hindi natin kailangan, ang gulo ko, no? Kailangan natin ng katahimikan. Hindi natin kailangan na lagi nag-play na music, nag-play na video. Guilty rin ako dyan minsan, di ba? Hindi naman nanginig na lang ako kung ano pang gusto kong gawin, pakinggan, patugtugin, panoorin. Sabi ko, wait lang. Hindi na napaprocess ng brain ko. Kaya kung may tinatawag na brain rot, ayan, medical term naman tayo. Tinuturo ko yan sa company. ROT, di ba pag yung prutas, hindi na sariwa, nabubulok, pagkain, rat, yun, ito rin pa nabubulok. Yung brain natin, pwede rin mabulok. Kasi pag lalo na nag-scroll tayo ng sunod-sunod na maabot pa ba tayo 1 second? Minsan wala pa nga, di ba? 0.5 seconds, scroll na naman. Hindi pa natapos Minsan hindi ko na nga-scroll, bigla siyang nagpapalit eh. Pero ano nangyari? Parang wala akong closure. Hindi ko alam ano nangyari sa video na yun. Tapos iba na lang mag-topic. Minsan nagluluto, tapos nagtatanim, tapos nagtitinting, iba na naman. Naguluhan na yung brain ko. Hindi na siya na-process. So, dati po pag nanood tayo ng pelikula, pinatapos natin 2 hours, dun lang, tapos na. Tapos nagkaroon ng marathon, telenovela. Hindi matahimik yung brain kapag hindi tinapos yung nangyari doon yung kailangan tapusin ko siya. May pasok ako mamaya. 3 hours ako matutulog, 2 hours. Ayan. Tapos nagkakasakit tayo, nagtataka tayo, bakit? Diba? Ayan. Usapan doktor. Ba't ka nagkasakit? Hindi ko po alam. Ano oras ka natulog? 2 a.m. na po. Ano oras pasok mo? 6 hours ka nagising. 3 a.m. po. Nahihilo ka ngayon? Opo, bakit? Hindi ko po alam. Diba? Nagtaka pa siya. Masaktan. Anyway, yun. Kaya kailangan natin ng realization. Kaya God gives wisdom na. Kaya minsan nagsasabi ako, kaya po kayo nahihilo kasi puyat ka. Sabi niya, ganun po ba yun? Sabi ko, parang noon pa alam na yun, di ba? Nagtaka ka. Parang noon pa Sa tao pinapanganak, alam na ng mga tao, pag puyat ka, mahihilo ka. Anyway, lumayo na ba ako? Wait na ha, there's more. Anyway, yun po. So, kailangan natin ng wisdom and peace of mind. And boredom. Pag nabobore tayo, kung ano yung gusto natin gawin. But boredom is a gift. Gift siya ni Lord na pag nabobore tayo, doon tayo nagiging creative. Kaya nga po maraming nadi-discover kasi mga tao noon, wala internet. Tapos nag-iisip sila, ano ba pwede kong gawin? Para gumanda to, or mag-improve to. Kasi na-bored sila. Kaya pag na-bored tayo, consider it pure joy when they experience many trials and boredom of any kind. So next slide po tayo, sister. Ito rin isa kong favorite na verse. Back. Sa back mo muna. Babasahin ko na lang po dito. Baka po wala yung yan. John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Ang isang word po lang, the Word became flesh, dwelt among us. Tabernacle. Diba po? Ang tabernacle noon, parang ganito, simbahan pero parang tent.
na pwede siyang tanggalin, tapos tatayo ulit sa ibang lugar. So, tabernacle po yung tumira siya sa atin. Hindi lang siya sumama sa atin, kundi talagang, di ba po, by the Holy Spirit, in us, He is in us, He is with us, and through us. Isa ko pong sharing. Alam niyo po ang microscope, di ba? Like, sumisilip ka doon, tapos may kita ka yung mga cells minsan. Yung ating katawan, meron po tayong protein sa body. Yung protein po, meron pong nagdidikit doon, nag-glue, parang glue. Mga buto, mula buto, organs, puso, baga, meron glue. Ang tawag doon, collagen. Kaya ipapalmanda yan. Favorite yan natin na collagen. Para medyo wala-wala yung mga malalalim sa skin. Sa collagen, meron pa mas maliit. Laminin. So, nasa cells yun. At pag tinignan ng laminin, hindi siya 100% proven. Pero, isa pong pag-aaral ng mga scientists ng science. Ang laminin, pag tinignan sa microscope, meron siyang DNA. Yung alam na natin ng DNA, di ba? Mukha siyang cross. So, korte siya ng cross. So, kaya parang hinahalitulan siya dun sa verse na in Him, He creates, di ba? We live and breathe and have our being. So without Christ who holds us together, we are broken. So maganda lang din pong pag-aralan, di ba? Pero sabi nila, hindi naman daw totoo. Wala naman talaga 100% sure sa mundo. Si Lord lang, si God lang nakakaalam ng lahat. Kung yun ba talaga ang purpose niya. Kaya tayo ay nilikha na para sa Kanya. At nung tayo ay natiwala, pinadala na naman niya yung kanyang anak para tayo ay kanyang tubusin. Kaya mayroong kanta na pwede pong pakinggan mamaya. 2 beses ang title. Una, nilikha niya tayo. Pangalawa, tinubos niya tayo. Kaya 2 beses tayo sa Kanya. Kasi ang story nun, titilisan ko na po, wait lang. Ang story nun, yung bata gumawa ng bangka. So yung bangka, pinadalo niya sa tubig, sa ilog, tapos nawala. Ay di uyak siya kasi ginawa niya yun eh. Bakang papel. And then, kinabukasan, nakita niya sa tindahan, binibenta na yung bangka niya. Ay ngayon, wala kang proof na kanya yun. Siguro may iba lang nakuha kasi finder's keeper. Tapos, binenta doon. Binenta sa tindahan. Buti na lang binibenta. Kaya, nag-ipon siya. Tapos, pinili niya yung bangka. Kaya 2 beses, mas na-treasure niya. 2 beses naging kanya yung bangka. Una, ginawa niya. Pangalawa, pinubos niya, binili niya. Kaya, napaka-precious natin kay Lord. Kasi, di ba, 2 beses tayo yung naging kanya. Amen. Kaya pakinggan ko yung song. Maganda yun. So, pero di ba po sa Bible ko nakafocus sila dun sa birth na cute-cute naman ng baby, ganyan, di ba? Kasi napaka-harmless, di ba, pag baby, wala siyang pwedeng gawin. Pero, yung message kasi minsan hindi natin nakukuha, hindi natin nag-gets. Napumunta siya dito para nag-save tayo. He is the Prince of Peace. Gusto niya tayo i-transform pag-uwi. Hindi lang para mag-celebrate ng Pasko, magkainan, magbigay ng regalo, magpa-cute, diba? Kundi para i-transform niya tayo, para unti-unti tayo maging katulad niya hanggang sa kanyang muling pagdating. He is the Prince of Peace and hindi lang para bigyan tayo ng comfort, kundi para tayo ay i-confront sa ating mga kasalanan. Kasi hindi ko talaga maganda ang kino-confront. Hindi siya comfortable. Pero doon tayo nag-grow. Pag naalala natin yung mga nangyari sa atin na hindi maganda, doon tayo nag-grow sa mga problem. Kasi kung walang problem, hindi tayo gagawa ng paraan. Hindi tayo makapag-isip. Kaya na namin ko ngayon kung problem. Ano ba yung gusto itulong ni Lord sa atin? Doon tayo, in hindsight, everything is 2020. Pag binalikan natin, oo nga no, kung hindi nangyari to, hindi ako magiging ganito.
di ba? Lumalapit tayo sa Panginoon, kapag may problema. Kasi inisip ko rin dati, bakit sana ganito, perfect yung perfect ako, perfect yung family, di ba? Wala problema, mayaman ako, pagpunta ako, ganyan, flawless. Pero, malilimutan mo si Lord. Kaya nga, mas magandang in adversity, nasa Bible yung sa Proverbs. Better is a house of mourning. Mourning was MOE2, yung pagpipighati, pagdadalang hati, than a house of merriment. Tama pa Sora, yung pagsasaya. Kasi pag minsan masyadong masaya, masaya, nalilimutan natin na kumawag. Magpanaghoy. Sige, sa next na po tayo. Ito lang gusto ko lang isingit kasi sa Old Testament, meron tinatawag na foreshadowing. Kasi ang Bible, pag binasa natin, isang malaking story siya ng pagmamahal ng Panginoon. The birth of Moses. Now a man from the house of Levi went and took his wife, a Levite woman. The woman conceived and bore a son, and when she saw that he was a fine child, she hid him 3 months. When she could hide him no longer, she took for him a basket made of bulrushes and daubed it with bitumen and pitch. She put the child in it and placed it among the reeds by the river banks. So, gumawa siya ng basket na mga dahon, nilagyan mo parang putik na tumitigas. Alam natin na si Moses yun. Pero nung nagbabasa kasi ako ng Exodus, naalala ko na, oo nga no, parang ito yung pagkapanganak ni Jesus Christ na maganda siyang bata, pero may mga nagtatangka sa kanyang buhay, kaya kailangan siyang itago. Pwede naman siyang protektahan ng mga angel, di ba? Pwede naman din siya maghirap kahit nung tinako siya sa cross. Pero kailangan lahat kasi pagdaanan niya. Para ma-realize natin na lahat ng nararamdaman natin, nararamdaman niya rin. Lahat ng nararanasan natin, nararanasan niya rin. Hindi siya yung Diyos na malayo, na sige, ka lang, magbibigay sa atin kung ano gusto natin. Pero wala tayong personal na relationship sa Kanya. Parang wala lang, chill lang, distant, parang emotionally distant Father. Na wala tayong everyday relationship sa Kanya. Kaya nga importante, yung araw-araw, kahit na hindi kayo nag-uusap or hindi laging masaya, pero yung presensya mo lang nandyan, ang nalalaman ng mga anak mo, mga kaibigan mo, kapatid na nandyan ka lang, maalala ka nila sa panahon na kailangan kanila. Diba? Malaking bagay na rin mo. Minsan may mga kaibigan na kung wala lang, nag-share ako ng word or verses, pero wala lang. Pero one time, biglang maalala nila, so pala, pwede ako magpa-pray sa kanya. O kaya may problema ako, ano kaya ang maganda gawin? Itanong ko kaya sa kanya. Naalala rin pala nila tayo. So, parang sa mga bata po, meron tayong mga itinatanim. So, do not despise small beginnings. May mga punla naman po na tumatanim sa kanya. Actually, kahit tulog yan, may punla din naman. Diba? Kaya pray tayo ng Lord, pasokin niyo po siya ng kanyang salita. Ano po sa ay natutulog at nagninilay-nilay na sa kanyang panaginip. So, God is, in God's birth, we have seen His humility. And on the cross, we have seen His love. And on His resurrection, we have seen His power. So it's one whole story from His birth to His life to His resurrection. So make sure i-celebrate naman natin Resurrection Sunday. But lagi po natin isipin, isang story po ang Bible, kaya sana po ay mag-enjoy tayo na basahin yun. God's incarnate, He is here, He is near, in us, with us, and through us. And nag-start po tayo sa verse ng Matthew, birth of Jesus Christ. Ano po ang last chapter ng Matthew? Ako na rin isasagot. Lakang microphone. 28. Ano po ang last verse of 28? 20. O, ayan na. 28-20. Saan tayo answer? Biro lang po.
Ang sabi doon, 19 to 20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Emmanuel, He is with us, and He is the God